Matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban. Tinalo nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Inquiry.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision, dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari, filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which weighs issues on the CA decision, was followed by two or more manifestations filed by Karapatan for the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision, unquote. Kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Tila nagkatotoo ang sinabi ng marami sa ating mga kababayan na Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. Dun pa sa post ni Teo Moreno online, Christopher Ryan Mabulos stirred up social media recently with a simple post. Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. This statement gained traction for two reasons. First, either it struck a chord with those who see it as factual, garnering support for its perceived truth. Or, second, it triggered Risa Hontiveros' loyal supporters, leading lawyers and writers to use mental gymnastics in attempts to discredit him. Honestly, as someone who does not rely on others for validation, as I make my own money and travel the world,
Independently, I'm indifferent to these people's professional backgrounds. What matters to me is the message that has resonated across the country. Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. It's really funny to see how one statement activates Senator Risa Hontiveros supporters who rush to defend an idol with a little to show for the day's work. The product must be very defective, which is why they struggle to sell. The reaction shows how some assume they have a monopoly on knowledge yet feel challenged by a single simple observation. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin. Panalo si Pangulong Duterte sa Supreme Court yung human rights petition na naisampa laban sa kanya doon. Okay, ito sa Inquirer News headlines. Dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. Final and executory na, sabi dito. Okay, the dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. Okay, so naipasok na po sa nag-release po ang Supreme Court ng pahayag o dokumento tungkol nito noong April 29, 2024. Ngayon lang nakuha sa media. Okay, so naipasok na itong desisyon na ito, yung final and executory, naipasok na sa entry of judgment na ibig sabihin recorded na sa books of Supreme Court at hindi na ito pwedeng i-appeal. So, talagang iiyak na yung iiyak na naman alam nyo na, Risa Hontiveros, Leila de Lima. Ganito kasi may i-final na kaso nun, tong karapatan, yung mga leftist groups. So, idinamay nila si PRRD nung presidente pa siya. So, talo sila sa lower court. Pagdating sa Court of Appeals, talo pa rin sila. So itong karapatan and other leftist groups nagpetition sa Supreme Court noong 2019. Okay, so after how many years? 5 years. Ito na, nagdesisyon na ang korte, final and executory, walang kinalaman, walang pananagutan si PRRD doon sa sinasabi na pagkamatay, yung alleged extrajudicial killings related sa kampanya niya noon laban sa bawal na gamot. So, good news. So, ito pa ngayon. Yung sinasabi na umamin ng presidente na may DDS, sige, pailan nyo ng kaso at handa naman ng presidente na harapin yung kaso. Mas maganda pa nga, gusto niya. Okay, so, pasalamat tayo at unti-unti nang lumilinaw, walang ginawang alleged extrajudicial killings panahon ng kampanya laban sa droga at ito, napakagandang desisyon ito ng Supreme Court. Okay, so ito naman, pakinggan natin si Attorney Roque. Ito daw mga Quadcom, mga kongresista, hindi alam ang kanilang ginagawa, hindi nila alam yung separation of powers ng executive at saka legislative. Kasi ang ginagawa ng Quadcom, in aid of prosecution na, nagiging prosecutor na sila na dapat ito, trabaho ng Department of Justice. Sila na ang gumagawa. Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Parang yung pagpapatupad ngayon ng legislative contempt sa Pilipinas, nagpapakita na yung ating mga mambabatas hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng separation of powers. Kaya nga, pati sa kanilang investigasyon, nalilito sila. Abay, isang kongresista, matapos ipagyabang yung kanilang paghahain na ang extrajudicial killings daw ay heinous crime at yung batas na completely banning pogos ay nagsabi, we are also in aid of prosecution. Mali. Yan nga po yung sinabi na ng hukuman doon sa kaso pa ng Bengzon, hindi po ang prosecution, trabaho yan ng ehekutibo. So kapag sinasabi mong in aid of prosecution, umaamin ka na ikaw ay walang jurisdiction sa iyong ginagawa. Well, ano bang pag-uusapan natin? Well, una-una, nabalitaan nyo na. No? Pati si Mrs. ko, pinaaresto na ng Huwad Committee.
Ako, alam mo, naalala ko tuloy yung mga pelikulang nakikita ko ng mga panahon ng medieval times na kapag hindi nakuha yung lalaki, kukunin yung buong pamilya. Sana naman yung aking dalawang anak ay hindi na nila kunin, no? Dahil kinuha na nila kaming mag-asawa, no? Ewan ko ba. Alam nyo, kaya tuloy ngayon, ang minabuti kong pag-usapan natin, dahil ang ating saligang batas at ang kapangyarihan ng Kongreso ay kinopya natin sa Amerika, ikumpira natin ngayon ang mga legislative investigations sa Amerika sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ang tanong, dahil kinopya lang naman natin ang probisyon ng American Constitution dito sa ating Kongreso, paano ba magkakaroon ng pagkakaiba? Dapat wala, dapat parehong-pareho. Pero ang unang-unang diferensya ng US Congress at ang Philippine Congress ngayon, pagamat merong kapangyarihan talaga na ang Kongreso na mag-cite in contempt para nga mapreserba yung institusyon, hindi sa pagpaparusa, ha? Walang jurisdiksyon ng Kongreso na magparusa. Tanging hukuman lang ang pwedeng maglitis at magpataw ng parusa, no, sa mga lumalabag sa batas. No? Ang dahilan kung bakit wala na ngayon nako-contempt sa US Congress, simple, walang kulungan. Now, nakikita natin yung WAD committee, no, na yung ilang mga resource persons, gaya ni Cassie Ong, pinadidetain doon sa penitentiary for women. Bakit hindi ginagawa yun ng mga Amerikano? Simple. Di ba meron tayong separation of powers? Ang mga kulungan, dalawang klase yan. Yung hindi pa napapatunayan nagkakasala na nasa ilalim ng DILG at yung mga napatunayan na nagkasala, yun yung Muntinlupa na nasa DOJ. Ang pagkakaiba niyan, yung DILG, yung mga kulungan ng mga linilitis pa, yan ay para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman doon sa pagkatao ng nasasakdal unless sila ay nagpiyansa. At mapapansin natin na ito ay isang trabaho ng ehekutibo dahil ang mga local government units at saka ang BGMP ay nasa ilalim ng ehekutibo. Totoo po yan, nakikipagtulungan sila sa hudikatura. Pero kasi kung titignan mo, ang trabaho kasi ng BJMP ay yun nga, no, na ipatupad yung batas at kapag nagkaroon ng arrest warrant na inisyo isang hukuman, yan po ay batas dahil nakasaad sa ating civil code na lahat ng desisyon ng ating hukuman ay kabahagi ng ating batas. Ang contempt order ba ng isang parte lamang ng Kongreso, okay, isang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara de Representante, yan ba'y batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat mag-usap, mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas. At kinakailangan po yung parehong Kongreso at Senado magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre, dapat dumaan yan sa 3 readings, pagkatapos magkakaroon ng reconciliation kung magkaiba yung bersyon at lalagdaan ng presidente para maging batas. Kapag ang dumaan po proseso ay dun lamang sa isang kapulungan, hindi po yan batas. Kaya nga po nagpapasalamat naman ako dito kay bagong talagang Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na lininaw niya na wala po akong linabag na batas. Ang linabag ko po, ako ay na-contempt ng Congress. Pero wala po akong linabag na batas at sa tingin niya, at sa tingin ko rin, hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. At finally, sisitahin ko na yung si Lola na nasakdal dahil nga kumuha daw ng pera sa mga drug lords sa Muntinlupa nung siya ay nakaposisyon para gamitin sa kanyang pagtakbo sa Senado. No? Madam, pigil ka na dyan. Ako hindi ko na nga pinupuntirya. Nag-congratulate ka na ba doon sa estudyante mong na talaga bilang justice? O ano, ang sinasabi mo palagi ay hindi mo maalala. Kalokohan po yan. Ako meron akong isang naging estudyante na talagang Justice of the Court of Appeals, si Justice Carinal. That is a source of pride sa lahat ng law professors. So hindi po ako naniniwala na hindi mo maalala na naging estudyante mo siya. Alam mo na ang pinag-uusapan ko. But in any case, kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya. In the first place, di naman ako nasasakdal nga sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime, yung trafficking in prohibited drugs. Ako naman, contempt, refusal to present documents, no, na sinusupina at saka yung misis ko ngayon, refusal to attend. Napakalaking pagkakaiba naman po yan, no, para ikumpira mo yung sarili mo sa akin. Ayaw ko na sanang pansinin ito dahil alam ko, KSP naman yung lolang yan at panahon ng eleksyon, abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin. No? Pero ayan po, malinaw po ha. Wala po tayong basehan ng comparison dahil kayo po ay nasakdal sa